Na nga mga update po sa flood control scam. Alam nyo mga kababayan kung bakit ko tinawag na scam yan? Mukhang ini-scam na ho tayo ng mga politiko eh. Na talagang dapat ay matunton ang punot dulo at utak at mastermind nito, pero tila nililihis ho nila ang talagang issue dito para maiwasan ang mastermind at ulo. Sabi nga ni, gagamitin ko yung salitang ginamit ni Chis Escudero, orchestrated. Alam niyo ibig sabihin ng orchestrated? Ibig sabihin nyo, kasi ako nag-aral po ako sa College of Music UP Diliman. Kabisado ko pa yung aking student number. Pero alam mo yung orkestra, kasi naging parte tayo ng orkestra, yung mga pumutugtog-tugtog tapos tambol-tambol lang tayo. Minsan drum, ganyan. Ibig sabihin yan, may kanya-kanyang parte yan eh, di ba? Yung strings, yung violin ba? Tapos yung torotot, yung horn, di ba? Tapos yung marami yan, may mga ano din, percussion. Ayan, minsan may piano. So ganun ang orchestra, 'di ba? May kanya-kanyang parte. Itong nangyayari sa scam natin, sa flood control scam na 'yan, may kanya-kanyang parte. Parte diyan yung media. Oh, 'di ba? Yung mga bayarang tangang media. Oh, alam na natin yung mga bayarang tangang media. Kilala niyo 'yan, 'di ba? Oh, tapos yung mga tuta sa Senado. Wachichi. Mga ganun, 'di ba? Mga tuta, yung, alam mo na yon kung sino yung mga yon, di ba? Kinokontrol yan. Siyempre sa kamera, given na yan kasi yung Panginoon nila ang tinamaan eh. O, tapos siyempre yung mga pinklawan. Kasama sa orkestra yung pinklawan na yan eh. At siyempre yung mga bayarang vlogger. Uy, balita ko yung mga bayarang vlogger. Oh, balita ko yung bayarang vlogger daw, di umano ni Tambi, ay tinigil na. Kasi nga, nawalan na yung, wala na, medyo nadedelicates na. So, tapos yung iba, umaatras na rin para, alam mo yun, para kasi para hindi na sila mapahamak dahil nagkakabukingan na. Hindi, tanong natin kay Boss Toyo. Tanong nyo nga kay Boss Toyo. Boss Toyo, yung mga nakikinig dito na kilala ho si Boss Toyo, pwede ho bang pakitanong? Ako, tanong lang naman, itinigil na ba sa inyo ang pagpapala? Itanong nyo lang. Pwede naman niyang i-deny na, hindi totoo yan. Pero bahala siya, basta itanong ninyo. Diba, itanong nyo sa kanyang page. Kasi ang balita ko, talagang yung mga bata nila, tinigil na. At ang balita ko nga, nababawasan pa siya ng subscriber at nagagalit pa yung mga tao sa kanila sa social media. Maaari po ba mga banateros, kung kayo talaga ay mga banateros, puntahan nyo sa social media. Tapos tanungin ninyo siya. O di ba kung tinigil na ba, kamusta ba, ano masasabi mo sa flood control project ni Romualdez? Tanong ninyo. Tingnan ninyo kung sasagot. Pag hindi sumagot, alam nyo na. Di ba? Oh. Anyway, isang pag-uusapan natin itong bagong banat po ni Vice President Sara Duterte. Pero alam mo, grabe dito mo mapapatunayan talaga na merong mga ilang media at saka mga tao na kasama dyan sa orkestra na yan. Pakinggan mo natin to Binanata ni Vice President Sara Duterte sina Pangulong Bongbong Marcos at Congressman Martin Romualdez. Yun. Sabi ng bise, mahina ang gobyerno habang kumikita raw ng kickback mula sa iligal na sugal si Romualdez. Sagot naman ng Palasyo at ni Romualdez, puro kasinungalingan yan. Git ng dating speaker, guni-guni at imbento lang yan ng na-impeach na Vice Presidente. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Sa press conference ni Vice President Sara Duterte matapos dumalo sa pagdinig ng Senado para sa 2026 budget ng kanyang opisina, sinabi niyang tila walang ginagawa ang Administrasyong Marcos sa pang-aabuso sa mga institusyon ng gobyerno sa gitna yan ng anomalya sa flood control projects. Do you think the government is still stable? No, ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony
of witnesses about corruption? Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Agad naman bumuelta dyan ang palasyo. Isang malaking kasinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang Yan yung kanilang matatag. Hindi, yan yung kanilang pinalalabas, matatag daw ang gobyerno. Hindi nyo nga makontrol yung pinsan niya Paano naging matatag yun? Hindi niya nga, sasabihin na naman nila, ito na naman yung sasabihin nila na, ito yung laging palusot na mga animal na yan. Sasabihin nila, independent naman ang kamera. Tangina, ginagago yung Pilipino. Sa totoo lang ginagago yung Pilipino. Alam naman ng mga congressman na ang tawag lang sa Malacanang, di lang ako congressman, pati Senate, tawag lang sa Malacanang, yun ang talagang magpapalit ng speaker, magpapalit ng Senate President, even yung legislative, hindi check and balance yan, katarantaduhan yan. Wala akong naniniwala dyan. Diba? So, ibig sabihin, yung ginawa ng Kamara, nung panahon ni dating speaker, fired. Wag naman fired. Hindi, kasi sabi niya, impeach. VP Sara Duterte daw. Sige na nga, resigned. Speaker na si Romualdez. Wag nating sabihin na wala siyang kaalam-alam dyan. Alam mo, sabi nga nila, napakasimple lang nito, mga kababayan. Paikliin na natin ang proseso ng budget. Paikliin na natin. Eto, ganito lang yan kasimple. Budget nagsisimula sa executive branch through the DBM o yung Department of Budget Management. Magsisimula yan, dadalhin yan sa legislative, sa dalawang house, sa Senate at saka sa Kamara. Pag-uusapan, yan tinatawag na deliberation ng mga budget ng bawat ahensya ng gobyerno. So nagsimula sa taas, binaba dito sa dalawang ito. After nyan, magsasama yung dalawang, itong Senate at saka itong House of Representatives, magsasama yan, BICAM. Diba? Tapos, i-deliberate. Nagkakaproblema dyan, after ng BICAM, meron pang small committee na gumagalaw dyan. Na nandyan sila Zaldico at syempre, pinamumunuan yan ni Speaker. Yan ang talagang, kung ano mang mangyari, yan ang pinakalas. Bago bumalik sa presidente. Babalik sa presidente upang pirmahan. Kasi batas yan Ang budget, tinatawag na batas. Ibig sabihin, pagkatapos dineliberate, magiging batas na po yan. Pipirmahan ng presidente. So, babalik lang yan. So, don't tell us na walang kinalaman ng presidente. Yan ay malaking katarantaduhan. Siya ang last at magsasabing, ayos tong budget to, napakaraming insertion. O siya magsasabi, ay putang ina, daming insertion. Diba? Yun ang huling batayan kung ito bang budget na ito ay masusunod. The mere fact it was passed, siyempre 2025 na ipasa na yan. At nandyan lahat ng mga kaputang inahan ninyo. Diyan sa budget, diyan sa Kamara. Ibig sabihin, the President agreed. The President signed it. The President approved it. So wag tayo maglokohan. Di ba? Yan yun Yan talaga ang sistema. Ngayon, ano ba masama sa budget? Number 1 yun sa PhilHealth. Alam mo, pag ako nagpupunta ako ng ospital, naaawa ako Naaawa talaga ako sa mga Pilipino. Makikita mo, kahit sa mga, lalo na sa mga public hospital, nasa labas yung mga kababayan natin. Tapos yung mga ilang gwardiya pa, minsan mainit din ng ulo. Hindi ko alam kung nag-away sila ng jowa niya, kabit niya o asawa niya. Mainit ang ulo. Tinatanong mo. Hindi kasi alam mo, minsan underpaid din ng mga guard Naaawa rin ako sa mga guard kasi una-una 12 hours sila tas underpaid.